Kung mag-aasawa man ako, it has to be someone like you. Kaya huli na nang makilala kong soulmate ko. Nagdesisyon ka makipagrelasyon sa lalaki yon, di doon ka na sumama. Soulmates. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Sabi nila, ang bawat isa sa atin ay may itinakdang soulmate na siyang magbubuo sa ating kaligayahan sa buhay. Pero hindi ganito ang naging takbo ng buhay ng ating letter sender ngayong araw na si Dayan. Halina't pakinggan natin ang masalimuot na kwento ng kanyang soulmate na aming isasadula dito lang sa Kwentong Takip Silim. Dear Sir Jupiter, ako si Dayan. Nung high school pa ako, napagkatuwaan namin ng mga kaibigan ko na magpunta sa Quiapo para magpahula. Katulad ng maraming teenagers, ang gusto naming malaman ay kung may gusto rin sa amin ang aming kanya-kanyang crush. Ikaw, Dayan, ikinalulungkot ko. Hindi iyang si Joey ang nakatakda para sa iyo. Meron kang soulmate na makikilala mo pagdating ng tamang panahon. Yun ay isang makapangyarihang pag-ibig. Hindi pangkaraniwan. Makapangyarihan ho? Paano ko malalaman na siya yun kapag nakilala ko? Huwag kang mag-alala, malalaman mo. Mararamdaman mo. At ipapaalam sa iyo ng pagkakataon at ng buong Sansinukob. Sansinukob? Buong universe? Naging fantasy ko na yung sinabi ng manghuhula, Sir Jupiter. Kapag nakakabasa ako ng romance novel o nakakapanood ng romantic movie, feeling ko ganun kaganda ang magiging love story ko. O higit pa, inip na akong makilala ang aking soulmate. Nasa college na ako ay hindi ko pa siya nakikilala. Pero nung third year na ako, nalipat kami ng tirahan dahil ipinagbili ng landlady namin ang tinitirahan naming apartment sa isang developer para gawing mga townhouse. Doon sa nilipatan namin, may lagi akong nakakasabay sa hintayan ng jeep na isang lalaking parang pamilyar sa akin ang mukha. Pero hindi ko naman maalala kung bakit. Guwapo siya at mukhang mabait. Stand out siya sa karamihan ng tao doon. Sa tansya ko, Sir Jupiter, magkasing edad kami. Palagi siyang may kasamang mga kaibigang lalaki na mukha ring mga estudyante. Sa pag-uusap nila, nalaman ko ang pangalan niya.
Benji, para sabi ko na sa'yo, type ka ni Millet eh. Hindi mo na, bibigay agad yun. Loko. Hindi ako tulad mo. Hindi ako maliligaw nang hindi ako in love. Corny mo pare. Napahanga ako sa narinig ko, Sir Jupiter. Matinong lalaki pala si Benji. Naalala ko yung sabi ng manghuhula. Hindi pangkaraniwan. Nagsimula akong magpantasya na baka siya na yung soulmate ko. Laging parang hinahatak ang aking tingin sa direksyon ni Benji habang nag-aabang kami ng jeep. Minsan, napatingin siya sa gawi ko at nagtama ang aming paningin. Initian niya ako. Ganoon na lang ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko alam kung anong klaseng ngiti yung isinukli ko bago ako nagbawi ng tingin. Magmula noon, iniiwasan ko na siyang tingnan dahil nahihiya ako. Pero inasam ko na lalapit siya at magpapakilala. Isang araw hindi ko na napigilan na tumingin uli sa kinatatayuan niya. Nagtama ang aming paningin at sa matinding kagalakan ko, Sir Jupiter, nagsimula siyang maglakad papalapit sa akin. Magkahinang ang aming paningin at parang naglaho sa akin ang paligid. Naggulantang na lang ako nang biglang magsigawan ng mga tao. Benji, tabi! Nakita kong napatingin siya sa gawing likuran ko, Sir Jupiter, at nanlaki ang kanyang mga mata. Patakbo niyang itinuloy ang paglapit sa akin at itinulak niya ako sa gilid ng daan. Nabuwal ako at nasubsob sa lupa. Naramdaman kong sa pinakagilid ko lang dumaan ang isang rumaragasang kotse. Hindi ako makatayo, Sir Jupiter. Napakasakit ng aking paa. Mukhang napilayan ako sa aking pagbagsak. Pero nakita kong nakahandusay si Benji nang malapit sa akin. Yung maamo niyang mga mata na kanina lang ay nakatitig sa akin na punong-puno ng buhay ay nakatitig pa rin nang wala ng buhay. Dumadanak ang dugo mula sa kanyang ulo at parang nakahilamos sa kanyang mukha. Basag ang kanyang bungo. Nagkalat ang mga piraso ng utak sa tabi ng kanyang ulo. In shock ako, Sir Jupiter. Hindi ako makakibo at hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Benji, pare! Benji! Ambulansya! Tumawag tayo ng ambulansya! Nang dumating ang mga first responders, Sir Jupiter, nakita kong ineksamin nila si Benji at pagkatapos ay tinakpan ng telang puti. Kahit alam ko nang imposibleng buhay pa si Benji, doon pa lang ako napabulalas ng iyak. Sinagip niya ako, Sir Jupiter, pero siya ang nadisgrasya. Hindi man lang kami nagkakilala ng maayos. At inisip ko kung hindi siya na-distract sa pagkakatitigan namin at hindi lumapit sa akin, baka nakaligtas din siyang tulad ng mga kaibigan niya. Hanggang sa dinala ako ng ambulansya sa ospital ay hindi matigil ang pag-iyak ko. Sa iisang ospital dinala ang mga nasaktan sa pangyayari. Doon ko nalaman na inatake raw sa puso yung driver ng kotse at napadiin ang apak sa accelerator. Ilang tao rin ang namatay. Pati na yung driver. Nakintal na sa isip ko ang pangyayaring yun, Sir Jupiter.
Hindi ko mabura sa alaala yung mga sandali bago nangyari ang aksidente at yung kanyang mukha na duguan. Lalo na yung patuloy na pagkatitig sa akin ng kanyang mga matang wala ng buhay. Tinatanong ko kung siya nga ba yung sinabing soulmate ko. Yung makapangyarihang pag-ibig ba na sinabi ng manghuhula ay katumbas ng pagsagip ni Benji sa buhay ko? Pero paanong matatawag na pag-ibig yun kung hindi man lang kami nagkakilala ng maayos? Ganun na lang ba yun? O ibang tao ba ang aking soulmate? Hindi ko man nakilala ng maayos si Benji ay lagi ko siyang ipinagdarasal, Sir Jupiter. Lord, sana dalhin mo sa iyong kaharian si Benji. Naway bigyan mo siya ng walang hanggang kapayapaan sa piling mo. Benji, habang buhay ako magpapasalamat sa ginawa mong pagsagip sa akin. Patawad kung akong naging dahilan ng maaga mong pagkamatay. Nakagraduate ako sa kursong Bachelor of Secondary Education, Sir Jupiter. At nakapasa sa Licensure Exam for Teachers o LET. Nagsimula akong magturo sa isang private high school. SPED o Special Education ang linya ko. 2 taon na akong nagtuturo nang makilala ko ang lalaking tawagin nating Mike. I was 23, he was 30. Nagmamay-ari ng isang maliit pero matagumpay na advertising agency si Mike. Nakumbinahan siyang maging speaker sa career day ng school namin. Isa ako sa mga teacher na na-assign para mag-asikaso sa guest speakers. Ako ang na-assign kay Mike. Sa unang pagkakita pa lang ng sino man sa kanya ay siguradong mai-impress agad. Guwapo siya at matikas ang tindig. Mahusay magdala ng damit. Mayroong air of authority. Halata agad na malakas ang kumpiyansa sa sarili at mataas ang antas sa buhay. At dahil nga advertising executive, mahusay siyang magsalita. Hindi nakakapagtakang naging matagumpay ang kanyang ad agency. Parang kahit na aling kumpanya ang lapitan niya ay makukumbinsi niyang maging kliyente nila. Kung na-impress ako sa kanya ay mukhang agad din siyang na-impress sa akin, Sir Jupiter. Pagkatapos ng programa nung nagkakainan na ang mga guest speakers at faculty, naging personal na ang pakikipag-usap niya sa akin. I hope hindi mo iisiping presko ako, Miss Diana. Pero I just have to say this. You're so beautiful. Thank you, Sir Mike. Hiyang-hiya ako, Sir Jupiter, dahil hindi ko napigilang mag-blush. Ramdam na ramdam ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Para akong teenager na first time nakatanggap ng papuri mula sa isang binata. Papayag ka ba for us to get to know each other better? I'd like to invite you for dinner tonight. That is, kung walang magagalit and kung hindi ka pa taken. Ay naku, may faculty meeting pa kami after this eh. Overtime kami ngayon. That's okay. Just tell me kung anong oras kayo matatapos tapos susunduin kita dito.
Dinala niya ako sa mamahaling restaurant ng isang 5-star hotel sa bandang Rojas Boulevard. Nakakahiya naman. Naka-teacher's uniform lang ako. Teaching is a noble profession. Proud ako nakasama ang isang katulad mong teacher. Besides, kapag ikaw ang may suot, daig pa ng uniform mo yung mamahaling designer clothes. Ikaw talaga, Sir Mike. Please, just call me Mike. Then, Diana lang ang itawag mo sa akin. Masugid at galanteng manliligaw si Mike, Sir Jupiter. Araw-araw akong pinadadalhan ng roses. Bago pa ako makaalis ng bahay papunta sa school, dumarating na ang delivery ng mga bulaklak. Araw-araw din niya akong sinusundo sa school at hinahatid sa bahay para daw hindi na ako mapagod mag-commute dahil naikwento ko na marami pa akong ginagawang schoolwork sa gabi. Weekends niya ako inaanyayahan na mag-date. At laging may effort ang mga date na yun, hindi pang karaniwan. Paglalayag sa isang rented yacht, papunta sa exclusive na beach resort, na may kasamang espesyal na lunch at dinner on board. Panonood ng isang hot air balloon festival sa Pampanga. Pagsakay sa helicopter patungong Tagaytay at pabalik ng Manila. Pagpanood sa concert ng isang tanyag na international singer dito sa Manila na may VIP tickets. Para akong nasa isang romantic movie, Sir Jupiter. I'm hopelessly, completely in love with you, Diane. Ngayon ko lang ito naramdaman sa buong buhay ko kaya single pa rin ako at 30. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat para sa'yo. I'm not just asking you to be my girlfriend. I'm hoping for forever with you. Kung mamarapatin mo, Diane, will you be my wife? Ang marriage proposal na yun ay naganap makaraan lang ang mahigit isang buwan, Sir Jupiter. Nasa isang mamahaling restaurant uli kami na inupahan niya for the night. Kaya pala kami lang ang guests. Decorated ng fresh flowers ang buong venue. May mga tumutugtog ng violins. I was swept off my feet. Naisip ko, ito na yata yung makapangyarihang pag-ibig na sinabi ng manghuhula. Hindi pang karaniwan. Siya na yata ang aking soulmate. Yes, Mike! I'll marry you! Isang whirlwind romance ang naganap, Sir Jupiter. Agad kaming ikinasal. En grande. Naisip ko tama nga yung sinabi ng manghuhula. Wala na akong mahihiling pa. Love, sa kondo ko muna tayo titira ha. Pero may nabili na akong property at ginigiba na lang yung lumang bahay na nandun. Doon kasi natin itatayo yung bahay natin. Dahil napakaikli ng panahon bago kami kinasal, mas lalo ko lang nakilala si Mike nung nagsasama na kami, Sir Jupiter. Totoo ngang mahal na mahal niya ako. In fact,
Parang ang masasabi kong obsessed siya sa akin, kaya rin siguro may pagka-possessive siya at seloso. Bye, Miss Dayan. See you tomorrow. Ingat ka po. Bye! Ingat din kayo! Hi, love! Miss pa rin ang tawag sa'yo ng mga estudyante? Hindi ba nila alam na married ka na? Alam syempre, nagpalit na ako ng apelido, di ba? Nakasanayan lang talaga sa school na miss ang tawag sa mga babaeng teacher. Single man siya o may asawa. Masyado ka kasing mabait sa mga estudyante, kaya napaka-familiar nila sa'yo. And that's not always a good thing. Walang kontak mo ng isip ng teenage boys. Kapag bata pa yung teacher na babae, maganda at sexy na katulad mo, pinagpapantasya nila. Mike, I'm sure hindi ganun yun. You're too innocent, my love. Trust me, lalaki ako. I know. At ayokong ginaganon ka. It's disrespectful. Anyway, mabuti na lang patapos na yung school year. Lumipat ka na sa St. Clair. Exclusive yun for girls at malapit lang sa bahay natin. Tama-tama dahil patapos na rin yung bahay, di ba? Hindi ka mahirapang makapasok sa St. Clair dahil marami kaming ini-sponsor na school events nila. Palakas tayo sa school admin. Pero love, sayang naman yung naipundar kong relationship dito sa co-teachers ko at sa admin. Tsaka, sayang din yung na-establish kong rapport sa mga estudyante. Ay, huwag mo nang paghinayangan yung professional relationships. They come and go. Tayong dalawa lang yung permanente. Kaya we'll do whatever is best for us. Ayokong mag-away agad kami sa simula pa lang ng marriage namin, Sir Jupiter, kaya pinagbigyan ko si Mike. Inisip ko na lang ng ganun talaga siguro yung sinasabi ng manghuhula na makapangyarihang pag-ibig na hindi nga pangkaraniwan. Bumawi naman si Mike nung natapos na ang bahay na ipinatayo niya. Ipinagpaubaya niya sa akin ang pagkausap sa interior designer para sa gusto kong furniture at pagkakaayos ng loob ng bahay. At sa landscaper para sa paligid ng bahay. Sinabi rin niyang kumuha kami ng katulong dahil ayaw daw niyang mapagod ako sa gawaing bahay. Malaki kasi yung bahay kung ikukumpara sa condo unit niya at kahit nung nasa condo pa kami, may inuupahan siyang lingguhang tagapaglinis at pinapalaundry ang mga damit namin. Madalas ding sa labas kami kumakain kaya halos walang mga gawaing bahay doon. Ang kinuha kong makakasama namin sa bahay ay si Manang Tinay, isang malayong kamag-anak ng mamang ko. Mabuti ho pumayag kayo. Malaking bagay ho para sa akin na kapamilya ko yung makakasama namin. Ganon din ako, Dayan. Kaya natuwa nga ako nung pinasabihan ninyo ako eh. Hayaan mo, aalagaan ko kayo. At ano man ang mangyari, kakampi mo ako palagi. Ikaw talaga, Manang. Hindi naman kailangan ng kampihan dito. Hindi ko alam, Sir Jupiter, na magiging napakahalaga pala nung pangako ni Manang Tinay sa akin. Kasabay na namin siyang lumipat sa bagong bahay pagkatapos ng house blessing. Unang gabi pa lamang namin sa bahay, may naganap ng kakaiba. Mike, love, may tao sa loob ng bahay. Ha? Shh, baka marinig tayo. Nakita ko dumaan mula sa kusina papunta sa utility room. Isa lang.
Oo. Teka, saan ka pupunta? Baka saktan ka. Tumawag na lang tayo ng pulis o kaya sa barangay. Ako bahala. Dito ka lang. Ikaw ang tumawag sa barangay. Mas mabilis sila makakaresponde. Ginawa ko nga yun, Sir Jupiter, habang nangangatog sa takot. Hinalughog na ni Mike ang buong bahay pero wala naman siyang nakitang ibang tao liban sa aming tatlo ni Manang Tinay. Tawagan mo uli yung barangay. Sabihin mo false alarm. Nakakaya. Baka next time, di na tayo paniwalaan eh. Pero kitang-kita ko talagang may dumaan na lalaki. Mabilis yung lakad, nagmamadali. Nakalak lahat ng pinto at bintana pag-check ko. Imposibleng may nakapasok o nakalabas. Baka naman namamalik mata ka lang. Nanginginig ka, Dayan. Sandali. Igagawa kita ng mainit na herbal na tsaa, yung pamparelax. Naninibago ka lang siguro sa laki nitong bahay. Makakasanayan mo rin to. Pero hindi iisang beses nangyari yun, Sir Jupiter. Mike! Mike! Manang Tinay! Bakit? Ano nangyari, Dayan? Love, what's wrong? May lalaking dumaan sa harap ko at tuloy-tuloy yung lakad niya hanggang tumagos siya doon sa dingding. Diyos ko! Ano naman? Totoo! Sa harap ko mismo dumaan, Mike. Hindi yun anino lang. Kung gusto mo magpatingin tayo sa psychiatrist. Hindi yun hallucination, Mike. May nagmumulto dito sa bahay. Multo? Kakabless lang itong bahay, di ba? Tsaka bakit kami? Wala namang nakikita o nararamdaman. Ikaw ba, Manang, may nakikita ka? Wala naman. Oh, see? Nung minsan, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Nakita ko yung lalaki, Sir Jupiter, na nakatayo sa paanan ng kama namin. Kamukha siya ni Benji. Oh, bakit? Dayan, ano nangyayari? Yung lalaki, nakatayo sa paanan ng kama natin. Love, walang lalaki. Tayo lang yun nandito. Masamang panaginip lang yun. Sige, buksan na lang natin yung lamp para may ilaw. Matulog na lang ulit tayo. Maaga pa tayo papasok bukas, oh. Come here, yayakapin na lang kita. Nung minsan naman, magkasama kami ni Manang Tinay sa kusina at pumunta siya sa utility room. Pagbukas niya ng pinto, napasigaw ako. Manang! Oh, bakit? Manang, tingnan mo! Ang alin? Yung lalaking nakaupo na may sinusulat sa mesa sa loob ng utility room. Ha? Anong lalaki? Tsaka, wala namang mesa sa utility room. Ayan oh! Hindi mo ba talaga nakikita? Sorry, Dayan. Wala talaga akong nakikita. Isara mo, Manang. Isara mo na yung pinto, please. Dayan, ako naman. Anong nangyayari sa'yo? Sa akin lang siya nagpapakita. Ako lang ang minumulto ni Benji. Benji? Ikinuwento ko kay Manang ang tungkol kay Benji, Sir Jupiter. Bagay na hindi ko pa naikwento kay Mike.
Naku, baka nga. Baka hindi pa natatahimik ang kaluluwa ng Benji na yon. May kilala akong magaling na espiritista. Gusto mo papuntahin natin dito? Malamang hindi papayag si Mike. Eh di itaw natin na wala siya. Kung hindi tayo hihingi ng tulong, hindi ka matatahimik, Dayan. Umabsent ako sa school, Sir Jupiter. Nagdahilan ako sa kanila at kay Mike na masama ang pakiramdam ko. Doon namin itinao ng pagpunta ni Manong Louie, yung kilala ni Manang na espiritista. Malakas ka ang enerhiya. Nararamdaman ko. Mapapaalis mo ba? Hindi. Hindi. Dahil hindi ito multo. Hindi multo? Eh, kung hindi multo, ano yun? Enerhiya ito na naiwan ng isang taong tumira dito ng maraming taon. Pero buhay pa ang taong ito. Buhay pa? Imposible. Imposibleng buhay pa si Benji. Kitang-kita kong pagkamatay niya. Kung ganon, hindi ito enerhiya ng sinasabi mong si Benji. Sino ho ito? Kung buhay pa siya, bakit ko nakikitang naiwan niyang enerhiya? At bakit ako lang ang nakakakita? Naniniwala ka ba sa soulmate, Dayan? Soulmate? Anong kinalaman dito ng soulmate? Si Mike ang soulmate ko. Sa nararamdaman ko, Dayan, itong lalaking may-ari ng enerhiyang ito ang soulmate mo. Yun ang dahilan kung bakit ikaw lang ang nakakakita ng enerhiyang naiwan niya dito. Napakalakas ng koneksyon ninyo. Ho? Pero may asawa na ako. Hindi pa laging nasa tamang timing ang pagtatagpo ng soulmates, Dayan. Ibig niyong sabihin, hindi si Mike ang soulmate ko? Kaya pala. Kaya ka hindi masaya. Manang? Yun lang naman ang obserbasyon ko. Mas lalong naging malaking palaisipan sa akin ang sinabi ng espiritista, Sir Jupiter. Pati na rin ang obserbasyon ni Manang Tinay. Aaminin ko na. Totoo ngang hindi na ako masaya sa piling ni Mike. Ibang klase yung pagmamahal niya sa akin dahil gusto niya sa kanya lang umiikot ang mundo ko. In fairness, sa akin lang din umiikot ang mundo niya. Kontrolado niya ang lahat sa buhay namin pero lagi niyang sinasabi dahil he only wants the best for us. Napaka-possessive niya at siloso pero hindi naman niya ako sinasaktan ng pisikal. Never. At sa lahat ng pwede niyang ibigay na material na bagay ay ibinibigay niya sa akin. Sinabi ko sa kanya noon na mahal ko siya at nanumpa ako sa aming kasal. Kaya patuloy kong pinanindigan yon. Wala akong mahanap na lehitimong dahilan para talikuran ang pinasok kong commitment sa kanya. Naisip ko, wala namang marriage na perpekto. Patuloy ko pa rin nakita ang parang multo ng lalaki na kamukha ni Benji, Sir Jupiter. Kinikilabutan pa rin ako pero dahil sinabi sa akin na enerhiya lang yun na naiwan ng isang taong buhay pa sa ngayon, ay naibsan ng malaki ang aking takot.
Hindi ko na sinasabi kay Mike kapag nakikita ko yun. Hanggang nagkaroon ng panibagong pangyayari sa aking buhay. Love, may special student ako ng kailangan ng extra tutoring sa bahay. Na-trauma kasi yung bata sa dating pananakit ng father sa mother niya. Hiwalay na yung parents ngayon. Kinukuha ko ng mother na si Susan para sa after-school tutoring. Pumayag ako kasi kawawa naman yung bata, si Caitlin. Ang bait-bait mo talaga, love. Hindi ka ba pagod sa load mo? Kaya ko naman to. Mas magaan naman yung schoolwork ko ngayon. Sige. Di doon na kita ihatid after school. May sasakyan sila kaya susunduin daw ako ng driver sa school pagkatapos. Ihatid ako dito sa bahay natin. Makakabawas din yun sa biyahe tsaka sa pagod mo. Alam mo namang I don't mind basta para sa'yo. Pero that's good kung ihatid sundo ka para alam kong safe na safe ka. At nakakatuwa naman na alam ng mother ng bata that you're worth all of that. Natuwa ako na magkaroon ako ng dagdag na trabaho, Sir Jupiter, dahil makakatulong ito na hindi ko masyadong mapag-isipan ang tungkol sa soulmate kong hindi si Mike. Ayokong pag-ukulan yun ng pansin dahil wala na akong magagawa pa. Isa pa, giliw na giliw ako kay Caitlin, kaya talagang gusto ko siyang matulungan. Pero sa unang pagtapak ko pa lang sa bahay ni na Caitlin, nakita ko agad sa salas ang litrato ni Benji. Gumapang ang kilabot sa aking buong katawan, Sir Jupiter. Napansin yata ni Susan na nakatitig ako sa litrato. Younger brother ko yan, si Benji. Sadly, namatay siya a few years back sa isang freak accident. I'm so sorry about that. Hindi ko magawang sabihin sa kanya ang kinalaman ko sa aksidenteng yun, Sir Jupiter. Naduwag ako. Hindi ko alam kung bakit dinala ako ng pagkakataon sa buhay ng kapatid at pamangkin ni Benji. Pinaparusahan ba ako dahil sa naging papel ko sa trahedya para lalo akong mag-guilty? Miss Diane! Hi, Caitlin! Yay! You're here! You're here! Nang matapos ang session namin ni Caitlin sa kwarto niya, lumabas na uli ako sa salas. Napatda ako sa lalaking nakita kong nakatayo roon. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanya at sa litrato ni Benji. Hindi multo ni Benji ang nakikita mo, Diane. This is Brian, brother din namin. Older siya kay Benji ng 2 taon pero younger than me. Bri, this is Diane, shooter ni Kate. Naikwento ko sa kanya yung nangyari kay Benji. Hello, Diane. Hi! Mag-snacks muna kayo ni Bri sa kitchen, Diane, bago ka ihatid ni Mang Jun. Oras na kasi ng pagpapaligo ko kay Kate. Alam mo naman, sa tulad niya, hindi pwedeng maibang schedule ng mga bagay-bagay or she gets upset. Of course, I understand. Tara sa kitchen. Ako ang nag-prepare ng lasagna. Sana magustuhan mo.
Talaga? Ikaw nagluto? I was on my own for several years. Nag-board ako malapit sa work after college kaya nalayo sa pamilya. Kanya-kanyang luto dun sa boarding house kaya ako natuto. Relyebo kami ng mga kasama ko sa pagluluto. I'm sorry sa nangyari sa brother niyo. That was tragic. Nasa boarding house na ako nun kaya hindi niya ako kasabay sa pagpasok. Naisip ko, kung dun pa rin ako nakatira, baka nasagip ko pa siya. Para akong sinaksak sa puso, Sir Jupiter. Gusto kong sabihin na ako dapat ang mag-guilty. Hindi siya. Pero sabi nga ni Ate Susan, that was his fate. May kanya-kanya tayong fate. Bumabawi na lang ako kina Ate at Kate. Nung hiwalayan na ni Ate yung father ni Kate, we decided na magsama-sama na kami sa iisang bahay. Gusto ko siyang maalalayan sa pagpapalaki kay Kate. Kailangan din ni Kate ng isang father figure na iba kaysa sa nakagisnan niya na violenting tao. Oo nga. Buti na lang nandito ka. Madalas nang si Brian ang kasama at kausap ko pagkatapos ng session namin ni Kate, Sir Jupiter. Masarap siyang kausap dahil marami kaming things in common. Kitang-kita ko kung gaano niya kamahal si Kate at kung gaano ang kanyang commitment na mapalaki ng maayos ang bata ng ayon sa kalagayan nito. Paano na kapag nakapag-asawa ka? Kung mag-aasawa man ako, it has to be someone like you. Yung nakakaintindi sa kalagayan ni Kate at marunong kung paano siya tutulungan. Misis na po ako. I know. Kaya nga sabi ko, someone like you. Hayaan mo, hahanapan kita ng single na teacher sa school. Hindi na, masaya na akong ganito. Yung magkakatulong tayo na nag-aalaga kay Kate. Isang araw, nagkasakit yung driver nila, Sir Jupiter, kaya si Brian ang sumundo sa akin sa school. Siya rin ang naghatid sa akin pauwi. Nagulat siya nang sabihin ko ang address ko. Talaga? Yun ang eksaktong address mo? What a coincidence. Bakit? Doon ako nakatira dati. Well, sa lumang bahay na nakatayo doon bago dinimolish. Doon ako nag-board sa bahay na yun mula nung pagka-graduate ko sa college kasi mas malapit sa work ko. Umalis lang ako nung ibinenta na yung bahay at lupa. Parang tumigil ang mundo ko, Sir Jupiter. Ang sabi ni Manong Louie, yung nakikita kong naiwang enerhiya ng isang lalaki sa bahay namin ay sa soulmate ko. At naiwan daw ang enerhiya doon dahil tumira sa lugar na yun ng maraming taon yung soulmate ko. Ako lang ang nakakakita sa parang multo dahil nga sa lakas ng koneksyon namin. Kamukha ni Benji yung lalaking yun at kamukha rin ni Benji si Brian. Pero patay na si Benji at buhay si Brian. Buhay pa raw ang soulmate ko at ayon kay Manong Louie,
tumira si Brian ng maraming taon sa dating bahay na nakatayo sa kinaroroonan ng bahay namin. Ibig sabihin, si Brian nga ang soulmate ko? Nanlamig ang buo kong katawan, Sir Jupiter. Bakit? Para ka namumutla. Masama ba ang pakiramdam mo? Medyo masakit lang ang ulo ko. Naku, kailangan makauwi ka na nga at makapagpahinga. Para namang sinadya ng pagkakataon na maaga palang umuwi si Mike. Kaya nasa bahay na siya nung inihatid ako ni Brian, Sir Jupiter. Salamat sa paghatid, ah. My pleasure. See you tomorrow. Mike! Nandito ka na pala. For the first time, Sir Jupiter, hindi ako sinalubong ni Mike ng halik sa pisngi. Nakakunot ang noo niya. Yan ba yung driver ni na Susan? Bakit naman sa front seat ka nakaupo? Tapos kinausap mo pa bago ka umalis. Masyado kang familiar sa mga taong hindi naman dapat. Sa likod ako nauupo kapag driver nilang sumusundo at naghahatid sa akin. Pero kanina, nahiya naman ako kasi brother ni Susan yung naghatid sa akin eh. Kaya nga nagpasalamat ako bago ako bumaba. Akala ko ba si Susan yung nag-hire sa'yo? Sabi mo single mother. Hindi mo sinabi may kapatid palang lalaki. Totoo namang si Susan yung nag-hire sa akin at single mother siya. Malay ko ba na may kapatid siyang lalaki? Relevant ba yun? So yung lalaking yan yung naghahatid sundo sa'yo? Ngayon lang, kasi absent yung driver nila. Nagmagandang loob lang yung tao. At doon siya nakatira kina Susan? Oo. So what? Itigil mo na yung after-school tutoring sa kanila. Ano? Kalokohan yan, Mike. Noon, pumayag na akong lumipat ng school dahil sa pagsiselos mo na wala namang basehan. Kaya ko lang naman nakuha tong tutoring na to dahil pinalipat mo ako sa St. Clair. And this is worse. Doon sa dati mong school, high school boys. Itong lalaking to, hindi na teenager. Pero wala akong ginagawang masama. Wala rin ginagawang masama si Brian. So Brian pala ang pangalan niya. Mike, wala siyang kinalaman sa pagtuturo ko kay Caitlin. Kung basta na lang ako pumayag na mag-resign, ngayon hindi na. May masasagasaan na ngayon. Si Caitlin. Pwede mo namang ipasa sa ibang teacher yung pag-tutor sa kanya. Attached na si Caitlin sa akin, Mike. She trusts me. Importante yun sa katulad niyang may special needs. Kapag nawala ako, maaapektuhan siya ng matindi. Hindi ganun kadaling mag-establish ng connection sa isang katulad niya. Kaya nga ako kinuhang after-school tutor niya kasi sa eskwela pa lang, ako na yung teacher na naging pinakamalapit sa kanya. Sa akin lang siya nag-open up. Nag-walk out sa akin si Mike, Sir Jupiter. Sobrang sama ng loob ko sa inasal niya. Pero nakatulong din yung pag-alis niya dahil magulo pa rin ang isip ko sa nadiskubre ko tungkol kay Brian. Si Brian nga bang soulmate ko? Pagpasok ko ng bahay, nakita ko uli ang lalaking naglalakad sa may salas. Malinaw na ang mukha niya. Si Brian nga. Naglakad siya patungo sa dingding at tumagos doon.
Dayan! Diyos ko! Nawalan ako ng malay, Sir Jupiter. Nagising akong kalong ni Manang Tinay sa sahig ang ulo ko. Diyos ko, Dayan! Ano nangyari sa'yo? Ikinwento ko kay Manang Tinay ang nalaman ko kay Brian at ang naging reaksyon ni Mike kay Brian. Ay naku, baka yung Brian na yan yung sinasabi ni Manong Louie na soulmate mo. Pero paano yan? May asawa ka na at sobrang seloso pa. May asawa na nga ako, Manang. Kaya huli na. Huli na nang makilala kong soulmate ko. Bumalik si Mike ng gabing yon na may dalang roses, Sir Jupiter. Sobra-sobra ang paghingi niya ng tawad sa akin. Love, I'm so sorry. Please forgive me. Mahal na mahal lang talaga kita. Katulad ng dati, pinatawad ko siya. At nung gabing yun, nagsimula ang aking mga bangungot, Sir Jupiter. Sa una kong panaginip, isa akong katutubo. Nakayapak, magaspang ang balat, nasunog sa araw. Nakatapi ako ng makulay na telang hinabi na parang palda, pero wala akong pang-itaas. Kausap ko si Brian na isa ring katutubo. Sa panaginip alam kong magkaiba kami ng tribo at magkaaway ang aming mga tribo. Narinig ko. Lulusob sila sa inyo ngayong gabi. Kailangan ipaalam mo sa inyo para makalikas kayo. Sumama ka na sa akin. Makakabagal lang ako sa inyo. Humayo ka na para makaligtas kayo. Tatakas ako bukas ng gabi. Sunduin mo ako sa tabi ng malaking ilog. Umalis ka na bago kanila makita. Nakatakas si Brian at tumakbo ako papunta sa ibang direksyon para hindi nila siya mapansin. Bitaw! Paglingon ko, hustong-hustong nakita ko ang pagpakawala niya ng sibat. Naramdaman kong tumusok iyon sa aking sikmura. Wag! Nakita ko si Mike na aawat sana sa mandirigmang nagpakawala ng sibat pero huli na siya. Tumakbo siya sa tabi ko. Mahal ko, huwag mo kong iiwan. Ikakasal na tayo. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng sibat na nakatusok pa rin sa aking katawan, Sir Jupiter. At nagdilim na ang aking paningin. Marami pa akong naging kasunod na mga panaginip. May panahon ng Kastila, panahon ng mga Amerikano at panahon ng Hapon. Sa lahat ng mga yun, nagmamahalan kami ni Brian pero lagi ring naroon si Mike na namamagitan sa amin. Panahon ng 60s yung bangungot ko na pinakamalapit sa kasalukuyan ng setting, Sir Jupiter. Ang kasuotan ng mga tao ay naaayon sa panahong yun. Flared pants, poncho tops, saka mga long-sleeved shirt na may dekorasyong fringe.
Ang kakaiba sa bangungot kong yun ay kasama si Kate. Pero baby pa siya. Hindi pa ako nakakita ng kahit picture ni Kate noong baby pa siya, pero alam ko sa panaginip na siya yung karga ko. Hindi bangungot ang simula ng panaginip. Masaya kaming tatlo habang nilalaro at isinasayaw namin ni Brian si Kate. Pero biglang nag-iba ang eksena. Si Mike na ang kaharap ko at siya ang may karga sa baby na si Kate. Please, huwag mo kunin ang baby ko. Anak ko rin siya. Nagdesisyon ka makipagrelasyon sa lalaki yon, di doon ka na sumama. Pero hindi mo makukuha ang anak ko. Ipinasok niya sa naghihintay na kotse ang baby at humarurot sila paalis. Ibalik mo ang anak ko! Hinabol ko ang kotse kahit alam kong hindi ko kayang abutan. Hilam sa luha ang aking mga mata. Naramdaman ko na lang ang pagbangga ng isa pang sasakyan sa gilid ko. Hindi ko mailarawan ang sakit bago nagdilim ang lahat. Ang bawat bangungot ko ay nagtatapos sa aking kamatayan, Sir Jupiter. Iba't ibang klase. Hindi ko na matiis ang mga bangungot kaya muli akong nakipagkita ng lihim kay Manong Louie. Sir Jupiter, isiniwalat ko sa kanya ng detalyado ang lahat. Yan ang pinakamalinaw na katunayan na itong si Brian ang soulmate mo, Dayan. Batay sa mga panaginip mo. Soulmates na kayo sa napakatagal na panahon sa iba't ibang lifetime. Paulit-ulit ang inyong kwento dahil hindi nagkakaroon ng katuparan ang inyong pag-ibig. Laging nakapagitan sa inyo si Mike at lagi kang namamatay. Ngayong nagkakilala na kayo muli ni Brian, mag-ingat ka. Sa lahat ng mga naging bangungot ko, ni minsan hindi ako pinatay ni Mike. Hindi kumpleto mga panaginip mo. Maaaring may hindi ka nakita. Hindi ako magagawang saktan ni Mike. Pinangatawanan kong huwag mag-resign sa pag-tutor kay Caitlin, Sir Jupiter. Sa tuwing kasama at kausap ko si Brian, iba ang nararamdaman ko. Pero patay malis siya na lang ako. Sinasabi ko sa sarili ko na wala namang masama na maging magkaibigan kami kung wala naman akong gagawing masama. Hindi ko naman balak na ipaalam sa kanya ang nalalaman ko. Sasarilinin ko na lang ang lahat at patuloy akong magiging butihing asawa kay Mike. Pero isang araw, may sinabi sa akin si Brian. Alam mo ba, I had the weirdest dream last night. Magkasama tayo at karga mo si Kate pero baby pa siya. Yung setting mga early 60s kasi yung mga suot natin parang mga hippie, yung bell-bottom ang pants. Saka may fringe yung mga pangitas. Pati yung sinasayawan natin music 60s. Tawa tayo ng tawa, pati si Kate. Yan lang, tapos nawala na. Kamuntik na akong mag-freeze, Sir Jupiter, pero nagawa ko pang tumawa.
Ang weird nga. Nag-alala ako kung ano ang gagawin ko sakaling mapanaginipan din ni Brian yung mga napapanaginipan ko, Sir Jupiter. Paano kung kumonsulta rin siya sa espiritista at malaman niya ang koneksyon namin? Pero hindi na dumating doon ang mga pangyayari. Hindi ko alam na lumala ng lumala ang pagsiselos ni Mike. Minsan sa pag-ayos ko ng mga gamit namin sa kwarto, nakita ko sa ilalim ng mga damit niya sa cabinet ang mga litrato namin ni na Brian at Kate. Alam ko yung pagkakataong yun. Field trip ng mga bata sa school at si Brian sa halip na si Susan ang naging chaperone ni Kate. Walang anumang mali siya yung pagkakasama namin pero hindi ganoon ang lumabas sa litratong halatang kinunan ng patago. Hawak ni Kate ang isang kamay ni Brian at isang kamay ko. Lahat kami ay tumatawa, kaya nagmukha kaming isang masayang pamilya. May iba pang mga litrato pero panay solo na ni Brian. Papunta siya sa kotse niya sa parking lot. Papasok sa regular na pinupuntahang gym. At habang nagbubuhat ng bakal sa loob ng gym. Kinabahan ako, Sir Jupiter. Come on, Brian. Sagutin mo. Hindi ako tumigil sa pagtatangkang tawagan si Brian para sabihing mag-ingat siya kay Mike, Sir Jupiter. Pero nahuli na ako. Sa saglit na pagtigil ko sa pagdial, may pumasok na tawag. Pinapupunta ako sa presinto dahil inaresto si Mike sa salang pagpatay. Tinanong ko kung sino ang biktima. Si Brian. Si Brian ang una kong pinuntahan sa ospital na sinabi sa akin, Sir Jupiter. Susan! Susan, I'm so sorry. Dayan! Wala na si Brian! I'm so sorry. Sana hindi na lang ako dumating sa buhay ninyo. Walang rason ang ginawa ni Mike. Walang basihan ang pagsiselos niya. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Pinagsasaksak daw ni Mike si Brian ng makailang ulit at hindi siya tumigil kahit patay na ito. Maraming witness kaya nadakip agad si Mike. Nahatulan si Mike ng habang buhay sa piitan, Sir Jupiter. Ni minsan ay hindi ko siya pinuntahan mula sa pagkakaaresto sa kanya hanggang sa dalhin siya sa bilibid. Ayoko siyang makita. Pero pagkaraan ng ilang linggo, nakita ko siya sa panaginip. Dayan! Gising, Dayan! Pinabangungot ka na naman! Manang Tinay, si Mike, nakita ko, nakabigti si Mike. Nakaluwa yung mga mata niya. Tapos nakalawit yung dila niya. Diyos ko, nakakatakot nga. Kinabukasan natanggap namin ang balitang nagbigti nga si Mike sa kulungan, Sir Jupiter.
Parang nakikita ko pa rin yung itsura niya sa aking bangungot. Hindi ko alam kung matatawag yun na hustisya. Pero hindi naibsan ang sakit ng pagkawala ni Brian. Sa ngayon, 36 na ako. Ibinubuhos ko na lang ang sarili ko sa pagtuturo. Ito na ang napili kong pag-alayan ng buhay para magkaroon ng kabuluhan ang bawat araw. Tinututor ko pa rin si Kate at parang magkapamilya na kami. Hindi ako sinisi ni Susan sa ginawa ni Mike kay Brian. Dahil sa naging karanasan niya sa dating asawa na bayolente, alam niyang may mga lalaking ganun kabaluktot ang pag-iisip at hindi yun kasalanan ng asawa nila. Kasama ko pa rin sa bahay si Manang Tinay na labis na napamahal na sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal itong buhay kong ito pero alam kong wala akong karapatang kitlin ito. Kaya matyaga akong maghihintay sa pagtatapos. Umaasa akong may darating pang buhay kung saan muli kaming magkikita ni Brian. Batay sa mga napapanaginipan ko, malaki ang posibilidad na nandoon si Mike. Parang magkakarugtong ang mga kaluluwa namin pero kahit pa ganun, tatanggapin ko ang mga kakaunting panahon na magkakadaupang palad kami ni Brian. Sana dumating din ang panahon na kaming dalawa naman ang magkasama ng maligaya ng isang habang buhay. Patuloy ko pa rin napapanaginipan ng iba't ibang buhay ko, Sir Jupiter, at ang iba't ibang pagkamatay ko. Mga bangungot na hindi ko na kinatatakutan dahil kahit paano ay nadarama ko ang presence ni Brian. Hindi rin ako umaalis dito sa bahay namin dahil patuloy ko pa rin siyang nakikita dito. Inaabangan ko na ang mga sandaling yon na nakikita kong paakyat o papaba siya ng hagdan o papasok o palabas ng pinto. Parang isang walang hanggang pag-asam at pananabik ang nadarama ko. Sana lang kaawaan na kami ng langit at pagsamahin. Patuloy ko iyong ipinagdarasal. Maraming salamat sa pagtanggap sa aking kwento, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Kapag natagpuan ninyo ang inyong soulmate, bigyang halaga ninyo ang bawat sandali na magkapiling kayo.